Welcome back to our channel. Sa mga interesado sa defense updates ng Pilipinas, lalo na sa mga military tech tulad ng fighter jets, this one's for you. May malapit na desisyon na posibleng magbago sa mukha ng Philippine Air Force. Ayon sa isa sa mga pinakarespetadong defense pages sa bansa, Max Defense Philippines, maaari na raw pumirma ng kontrata ang Pilipinas para sa unang batch ng multi-role fighter jets bago mag-October 2025. Let's break that down. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit nga ba malaking isyu ang multi-role fighter o MRF para sa Pilipinas? Simple lang, wala pa tayong modern combat aircraft na kayang makipagsabayan sa ibang air force sa Southeast Asia. Ang mga current assets ng PAF, tulad ng FA-50PH ng South Korea, ay capable pero limited ang air-to-air at air-to-ground combat capabilities. Kung gusto nating maprotektahan ang ating himpapawid, lalo na sa West Philippine Sea, kailangan natin ng tunay na multi-role fighters, mga jet na pwedeng gamitin sa iba't ibang uri ng combat missions, interception, air superiority, ground attack, maritime strike, at recon. Ayon sa original plan, Phase 1 ng MRF project ay magkakaroon ng at least 12 units ng bagong fighter jets. Target ng gobyerno ay i-finalize ang kontrata under the revised AFP Modernization Program, or Horizon 2. Pero ilang taon na ang lumipas, at ngayon pa lang, tila gumagalaw na ulit ang proseso. Sabi ng Max Defense, mukhang may galaw na. Kahit hindi pa ito opisyal, ang forecast nila, notice of award for the Gripen, on or before October 2025. Hindi ito hula-hula, ito ay base sa mga indikasyong nakukuha nila sa loob ng defense community. So bakit nga ba Gripen? Ang JAS-39E F Gripen ng Sweden ay isa sa mga pinaka-versatile at cost-effective na fighter jet sa market. Ito ay ginagamit ng mga bansa tulad ng Sweden, Brazil, Czech Republic, Hungary, at South Africa. Advantages ng Gripen: multi-role capability, pwedeng pang-air combat at ground attack. Low operating cost, mas mura i-maintain kaysa ibang jets tulad ng F-16 o Eurofighter. Advanced avionics and radar, equipped with AESA radar at modern electronic warfare systems. STOL capability, kaya mag-operate sa short runways, perfect sa mga Philippine air bases. At isa pa, may kasamang support package at training, pati maintenance infrastructure, kapag kasama sa kontrata. Pero alam nyo ba, hindi lang basta technical na specs ang tinitingnan sa pagpili ng fighter jets. May mas malalim pang strategic consideration ang gobyerno dito. Una, interoperability. Importante na kung anong jet ang pipiliin natin ay compatible sa existing at future assets ng AFP. Halimbawa, kung bibili tayo ng radar systems, missiles, o command and control platforms mula sa ibang bansa, kailangang gumana rin ito sa mga bagong jets. Sa case ng Gripen, kaya nitong gumamit ng iba't ibang klase ng weapon systems, American, European, at maging Israeli-made, na nagbibigay ng mas maraming options sa Pilipinas. Pangalawa, ang local defense industry participation. Ayon sa ilang reports, posibleng mag-offer ang sub ng industrial cooperation, kung saan may bahagi ng maintenance, repair, o kahit component assembly na maaaring gawin dito sa bansa. Kung mangyari ito, malaking tulong ito sa pag-develop ng local aerospace skills at pagbubukas ng trabaho para sa mga Pinoy engineers at technicians. At pangatlo, training and knowledge transfer. Hindi lang ito basta bili ng hardware. Kailangan din ng sapat na training infrastructure, flight simulators, operational doctrine development, at logistics planning. Sa kasalukuyang negotiations, inaasahan na ang deal ay may kasamang malawak na support package na mag-e-equip sa Philippine Air Force na hindi lang gumamit, kundi mag-maintain at mag-adapt ng ganitong klaseng advanced technology. Ang tanong, handa na ba tayo bilang bansa? Hindi lang sa budget kundi sa logistics at sustainment. Ito ang mga critical na aspeto na dapat tignan, dahil ang tunay na modernisasyon ay hindi lang nasa pagbili, nasa pagpapatakbo rin ng sistema sa mahabang panahon. Sa simula ng program, kabilang sa mga pinag-uusapang kandidato ang F-16V Block 70, 72 mula sa US,
At kahit ang KF-21 mula South Korea ay nabanggit rin. Ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Department of National Defense kung may mga nag-withdraw na bang opisyal sa bidding o selection. Posibleng may kinalaman ito sa presyo at financing terms. Halimbawa, ang F-16 ay kilala bilang high-performance jet pero mataas din ang acquisition at operating cost. Samantalang ang Sweden, through Saab, ay patuloy umanong nag-aalok ng government-to-government deal na mas akma sa kakayahan ng Pilipinas. Bukod pa rito, consistent ang presence ng Saab sa Pilipinas, may mga public visit, exhibitions, at technical briefings na palatandaan na seryoso ang Sweden sa proposal nila. Kapag natuloy ito, this would be the first time in decades na magkakaroon muli ang Pilipinas ng modern, frontline fighter jets. Hindi lang ito para sa gyera. This will enhance aerial sovereignty, mas magiging credible ang ating air patrol sa West Philippine Sea. Deterrence, hindi basta makakapasok ang foreign aircrafts o navies sa ating airspace. Training and doctrine development, magkakaroon ng bagong generation ng PAF pilots and ground crews. Force multiplier, pwede itong i-integrate sa naval at air surveillance systems ng AFP. At higit sa lahat, it positions the Philippines closer to achieving minimum credible defense posture. Pero huwag muna tayong magdiwang. Una, kailangan pa itong aprobehan ng Office of the President at Department of Budget and Management. Ang funding ay posibleng manggaling sa Multi-Year Obligation Authority, kaya dapat ay maayos ang documentation. Pangalawa, baka magkaroon ng resistance mula sa ilang sectors ng gobyerno dahil sa presyo. Kahit sabihin nating affordable ang Gripen, we're still talking about billions of pesos. Pangatlo, may geopolitical implications. Kung pipili tayo ng European system, baka maapektuhan ang military assistance ng ibang allies tulad ng US. So, ano ang dapat bantayan? Confirmation ng shortlist o final candidate. Possible signing ng Letter of Offer and Acceptance, LOA. Approval ng funding ng Phase 1. At syempre, Notice of Award bago o sa mismong October 2025, kung tama ang fearless forecast ng Max Defense. Kaya sa mga sumusuporta sa modernisasyon ng AFP, now's the time to stay alert. Isang desisyon na ito na pwedeng magbago sa future ng Philippine Air Force. This has been your Defense Update. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming balita tungkol sa Philippine Defense Modernization. Kita-kits sa next episode.